Kung ikaw nakita mo ba naman yung ginagalawan mo, wala kang future, wala kang nakikitang pag-asenso, ikaw ba naman tutuloy ka pa kaya? Lalo na kung may nakita kang option. Meron kang option na nakita, may nakita kang live good, bibitawan mo talaga. Kaya lang naman tayo nag-i-stay kung saan tayo nandyan, kasi wala tayong option. Akala natin doon lang talaga tayo, doon lang talaga yung paraan para mabuhay tayo. Pero hindi natin naiisip, may pangarap pala tayo. Kasi lumilipas yung panahon, hindi mo na inaalala yung pangarap mo dahil ang nasa isip mo, makakain na lang 3 beses ang araw, mapag-aral mo yung mga anak mo. Yun na lang yung pangarap natin. At pagtanda, siguro makukontento tayo dun sa SSS. Yun na lang, aasa sa bigay ng anak. Pero alam naman natin ang buhay ng mga matatanda, pag walang ipon, walang naipundar, nagmumukhang kawawa. So kung nakikita mo yung present nila, kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung ginawa nila at ginagawa mo, yun yung future mo. So dalawang tsuhin ko, ang saksi ako nung tumanda, umaasa sila sa SSS tapos nanghihingi ng pambili ng gamot doon kay mayor, kay konsehal, kay kapitan. Nakakaawa. Pati sa amin humihingi. Ako naman wala naman ako maibigay. Pati mga anak niya wala ring maibigay kasi ordinaryong empleyado lang at may pamilya na. So nakita ko yung future kung ako ay mag-stay do sa pagtitinda, pamamasukan. Marami na akong pinasukan, naging pahinanti po ako, naging taga-repack ako ng siomay. Yung siomay house, dati po akong repacker dyan. Nagtinda rin po ako ng kung ano-ano sa kalsada maliban po sa employment. Nagturo rin po ako ng sports sa eskwelahan kasi po ako po ay atleta. Coach po ako ng volleyball, table tennis. Pero wala ako nakitang future. So ngayon guys, isa na po akong diamond. 61 days po nakuha ko yung pagiging diamond. So ituturo ko na lang po sa inyo paano ba talaga mag-diamond. Paano ba talaga makakuha yung success. Kasi para sa akin, nakita mo na yung opportunity para umaseso, huwag mo nang tulugan. Huwag mo nang bagalan. Kasi ang tagal mo nang nabubuhay sa mundo, ang tagal mo nang pinapangarap yung mga pangarap mo, hanggang ngayon, pangarap pa rin. Tapos ngayon, eto na, sinagot na yung dasal mo na sana umasenso ka. Eto na, dumating na yung live good. Tapos ngayon, tutulugan mo pa. Tatamarin ka pa. Ang dami mo pang excuses. Baka hindi ko kaya yan, baka wala akong ma-invite. Baka sila lang kasi magaling sila, kasi nauna sila. So ang dami mong excuses. Kaya hindi mo nagagawa ng maayos yung negosyo mo kasi pinangungunahan mo. So ako kasi nung sinimulan ko to, ang mindset ko, yayaman ako dito. Ang mindset ko, yayaman ako dito. Ano man ang ginawa ng mga yumaman, yun na lang ang gagawin ko. Given na yan, maraming hindi yumayaman. Pero marami rin yumayaman. Kahit anong industriya, merong mayaman na architect, merong mahirap na architect. Merong successful na engineer, merong hindi successful na engineer. May abogadong multi-millionaire, may abogadong walang kaso. Kanya-kanya po yan ang kapalaran. So, hindi ho lahat pinapalad. Kaya sa network marketing, alam ko, hindi lahat pinapalad. Pero, simple lang. Kung gusto mo talagang palarin, kung gusto mo talagang maging successful, simple lang. Gagayahin mo lang yung ginawa ng mga successful. So, yun ang naging pamantayan ko. So, nagsimula po ako mag-aral, mag-training. So, unang-una po, tuturo ko sa inyo step by step para mas mabilis po tayo. Una, ayusin mo yung Facebook mo kasi ang negosyo mo ay online. So, kailangan meron kang Facebook account. Yung Facebook account mo, kung dati wala kang negosyo, walang problema sa Facebook mo, kahit ano pangalan yan, kahit ano profile picture niyan, kahit ano i-post mo araw-araw, walang problema yan kasi hindi naman negosyo, wala ka namang negosyo eh. Pero ngayon, negosyante ka na. Kailangan, yung Facebook mo, gawin mo ng business account. Ako, ganun ang ginawa ko eh.
ginawa kong business account, yung negosyo ko. Naglagay ako ng magandang profile picture. Yung profile picture na may konting credibility naman. Hindi naman yung nakasando, yung iba naman nagiinuman, yung iba naman ang profile picture pusa. Akala pusa ka. So dapat ikaw presentable, kung may coat mag-coat, kung may polo shirt mag-polo shirt, basta maayos. Yung profile picture mo, kita naman yung mukha mo. Yung cover photo mo, gandahan mo naman. Diba? Gandahan mo yung cover photo mo. Kasi yan na yung magre-reflect sa negosyo mo eh. Okay? So, yan yung mga posting mo, kailangan related na sa negosyo mo. Yung mga posting mo, kailangan meron ng motivation. Yung motivation, simple lang, copy-paste lang yan. Copy-paste lang yan. Minsan nga hindi ko naiintindihan English pero mukhang maganda. Hindi, actually, inaaral ko naman. Basta maganda yung meaning, post mo. Okay? So, hindi naman kailangang, laging English. Kung may Tagalog, Tagalog. Okay? So, ang mahalaga naiintindihan. Kung meron ka nakitang maganda, i-post mo, copy-paste mo. Kung meron ka nakitang video na maganda, i-download mo, then i-re-upload mo. Ang mahalaga, yung Facebook mo, nakikita ng mga tao ay more on business. Related sa negosyo mo. Huwag ka magpo-post ng mga nakahubad. Ang ma-attract mo, manyakis. Huwag ka magpo-post ng mga nagiinuman. Ang mga ma-attract mo, mga tomador. Huwag ka magpo-post ng mga away. Negative. Ang ma-attract mo, yung mga taong palaaway. Kita mo, magko-comment dyan yung mga palaaway din. Pare, ba't ganyan post mo? Sino kaaway mo? Tara. Diba? Yun ang ma-attract mo. Hindi negosyo. So guys, pipiliin nyo yung post nyo. Consistent dapat, more on related sa business mo. Kasi yung Facebook mo, yan yung magsisilbing negosyo mo. Diyan ka na makaka-attract. Kasi ang negosyo nating online, live good. Hindi ho lahat nakukuha sa invitation. Yung iba na-attract mo lang. Ako marami po akong naging downline na na-attract lang. Hindi naman talaga in-invite. Marami akong leader na sumali sa akin na hindi ko in-invite. Promise, hindi ko in-invite. Ang ginawa ko kasi nung unang mga araw ko, post everyday, tsaka call. Then, meron ako isang script. May script ako na meron na dun lahat. Nandun yung mga link na mga video. Tapos merong may eye-catching dun sa script ko. Para pag nabasa mo, mapapahinto ka at mapapabasa ka. May eye-catching. Kasi pagka normal lang, hindi papansinin niya, normal lang. May eye-catching po dun. Pag nabasa ko, talaga? Di nga. Tingnan ko nga. Basahin ko nga, ano ba to? Gano'n, may pasabog ng konti. Okay, so, ganun yung ginawa ko. Call, script na message, na may information na doon kung ano yung negosyo, sa link ng YouTube, and posting everyday. Tapos, mabilis po yun, mabilis. Hindi po yun mabagal, Hindi yung once a day lang, hindi. Umaga, tanghali, gabi, hating gabi, madaling araw. Talagang posting. Talagang lahat ginawa ko para talagang magawa ko yung negosyo ng mabilis. Kasi kailangan ko talagang kumita Kasi ang labanan kasi ng negosyo, guys, tandaan nyo Una, timing. Naka-timing na tayo, maganda yung kumpanya. Bago pa lang, wala pang 2 taon, timing po yan. Pero kahit naka-timing ka, kung walang speed, useless po yan. Naka-timing ka nga, mabagal ka naman. Di ba? So, kailangan timing, then speed. Mabilis ka nga, kaya lang, hindi ka naman duplicable. Ang hirap mong gayahin. Kailangan, maduduplicate ka. Magagaya ka ng mga tao mo. Okay? Timing, speed, and duplication. Kasi sa duplication, doon ka magkakaroon ng network. Pero kung puro ikaw lang, puro ikaw lang nakakagawa lahat ng ginagawa mo, hindi mo tinuturo, hindi nila alam paano yung gagawin nila. Puro ikaw lang.
So marami kang direct invite pero yung mga direct invite mo hindi hindi nagdo-duplicate, hindi nakaka-invite kasi ikaw lang magaling. Kailangan yung mga tao mo magagaling din. Kung ano yung ginawa mo, ituro mo kaagad. Immediately. Ang ginawa ko, that time, gumawa ako ng mga tutorial. Paano mag-login, paano kalikutin yung dashboard, paano mag-pay in. Dati kasi cryptocurrency pa eh. Wala pa dating credit wallet. Puro cryptocurrency. Gumagamit ako ng Binance. Meron akong tutorial paano mag-pay in using Binance, paano mag-subscribe using Binance. So, yan yung ginawa ko. Gawa ako ng mga tutorial kaagad. Kasi imagine mo lahat na magpe-pay in sa akin, puro Binance ang gamit ko, puro Bitcoin. Lahat sa akin umaasa kasi walang marunong. Ang ginawa ko, nagturo ako. May mga natuto, merong iba hindi, pero kahit paano, at least ginagawa mo. Yung natuto, siya naman nagturo na rin. So, na-duplicate kahit paano. So, yun yung ginawa ko. So, ngayon guys, paano mo magagawa ngayon yun? Okay, unang-una, paano ka gagayahin ng tao mo kung ang wala namang gagayahin sa'yo? Nakita yung Facebook mo, hindi maayos, yung Facebook niya, hindi rin maayos. Unang-una, syempre, hindi mo rin tinuro. Hindi rin nila alam. Kala nila wala lang. Kasi wala silang idea. Ang sabi mo lang, humataw. Pero hindi nila alam, paano humataw. Kailangan, ituro mo, paano humataw. So, doon tayo sa online, di ba? Online muna tayo. Ang kailangan mo, attraction marketing. I-attract mo yung mga tao. Dati ginagawa ko, nagpo-push ng income. Sabi ng iba, wag daw. Pero effective eh. Bakit? Ang dami ko na-invite because of my income. Kahit maliit lang yun ha. Nagsimula ako sa $75. Then $510. Then $700 yata yun. Then $900. Then $1,000. Tuloy-tuloy na po yun. Weekly. So, nakita nila yung progress. Nasubaybayan ng mga followers ko yung progress. Nagsimula sa 75, then umangat ng umangat. Kaya may istorya, may dokumento. Naka-document po lahat yun. Nasa YouTube ko po yun. Kaya lang ho, ngayon, naka-unlisted na po yun eh. Kasi, hindi ko na pinakita lahat ng income ko. Pero nung mga panahon na yun, talagang lahat yun. Week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, hanggang week 12 yata yun. Or for almost 2 months yata yun, pinopost ko eh. 2 months o 3 months, mga ganon. Pinopost ko talaga. Kaya makikita mo talaga yung progress. Kaya, unang-una, syempre, nai-inspire sa'yo yung mga tao mo na alam nila, lahat naman nagsisimula sa maliit. Lahat naman nagsisimula sa beginner. Kung nagawa mo, umangat ka, nag-diamond ka, alam nila galing ka sa bronze, galing ka sa silver, galing ka sa gold, galing ka sa platinum, tsaka ka nag-diamond. Alam nila kung ano yung pinagdaanan mo, ano yung hirap mo. Meron silang gagayahan, meron silang basis kung paano mag-diamond. Nakikita nila yung galaw mo. Kasi minsan hindi lang puro turo. Kailangan walk the talk. Paano mo ituturo na humataw kung ikaw mismo hindi ka humahataw? Paano mo ituturo sa invite mo na mag-invite ng marami kung ikaw mismo hindi ka nag-i-invite ng marami? Paano mo ituturo sa invite mo na alamin kung paano magbayad ng subscription kung ikaw mismo hindi ka rin marunong? Apply, paano ba mag-subscription? Teka, tatanong ko ha. Dapat ikaw mismo marunong. Mula sa'yo, tapos papunta sa direct invite mo. Lahat ng direct invite mo, dapat ikaw ang responsible dyan. Tapos yung mga direct invite mo, dapat matuto sila na maging responsible doon sa mga direct invite nila. Tapos yung direct invite nila, maging responsible din sa mga direct invite nila. Chain reaction na po yan. Chain reaction na po yan. Hindi na yan mapuputol. Kasi tama yung simula, tama hanggang dulo. Kapag mali ang simula, mali hanggang dulo. Kasi marami gusto shortcut. Sumali sa Live Good, ang galaw, ang pangarap, ganito kalaki pangarap. Yan, ganyan kalaki pangarap. Ang galawan, ganito lang. Yeah. So, malayo sa katotohanan. Kaya mapapansin mo, merong malaki kumita, may maliit kumita. Kasi po, depende sa galaw. Kaya kung mataas ang pangarap mo, dapat ang galawan mo, mataas din. Kasi hindi nila alam kung ano yung standard eh.
Dahil wala nga silang gagayahan. Kasi nakita nila yung apply nila, ganun kabagal. Eh di ganun din gagawin nila, mabagal din sila. Kasi kala nila, yun yung standard. Alam nyo, totoo lang, ang standard, pagising sa umaga, after mo magdasal, dapat nagli-live good ka na. Lahat ng gagawin mo sa maghapon, kung full-timer ka, dapat puro live good. Kasi, yun ang standard. Para maging successful ka. Kung paano yung standard sa trabaho mo, kung ikaw ay employee, marami dito employee. Kung ikaw ay employee, pansinin mo, mula time in mo, mula pagka time in mo hanggang time out, lahat ng ginagawa mo, related yan sa trabaho mo. Kasi pag hindi related sa trabaho mo, yung ginagawa mo, magagalit yung boss mo. Baka sibaking ka. Halimbawa, during your working hours niya sa trabaho mo, nagpe-Facebook ka, nakikipag-usap ka sa kamag-anak, naglalakwatsa ka. So, lahat po yan, bawal. Kasi, naka-time in ka, binabayaran yung oras mo. So, ganun yung mindset. Pag nasa live good ka, dapat, kung part-timer ka, halimbawa, 4 na oras ka, 4 na oras ang ilalaan mo sa live good. Pag out mo sa trabaho, yung 4 na oras, ilalaan mo sa live good. Dapat yung 4 na oras, consistent yun ha, 4 na oras, tuloy-tuloy, puro live good. Walang hinto. Wala nang break time yun. 4 na oras na lang, magbe-break time ka pa. Wala nang coffee break. Tuloy-tuloy yung 4 na oras. Lahat ng related sa negosyo mo, gagawin mo. Pag start ng oras mo, trabaho na. O posting. O unang-una, magpo-post ka na yan. Tapos, yung script mo, ipapasa mo na sa mga kakilala mo. Kung hindi ka kilala, magpakilala. Punta ka sa FB group ng mga OFW, i-DM mo. Direct message mo bawat isa. 20 araw-araw. 20. Hanggang 50 araw-araw. Hindi ka mauubusan ng tao. Ang dami. Huwag kang matakot kung i-ignore ka. Hindi ka naman nila kilala eh. Ano kung ignore ka? Ano kung negative? Ba't ka masasaktan? Hindi ka naman nila kilala. Hindi mo rin sila kilala. Ang masakit lang minsan, yung kaibigan mo. Di ba? Kaibigan mo, tapos nireject ka, doon masakit. Pero ako hindi na ako nasasaktan eh. Bakit? Kasi, bago ko sila imbitahan, naka-mindset na ako, hindi lahat sasali. Naka-mindset na ako, na may kanya-kanyang desisyon ng tao. Kahit gaano kaganda ang live good, tandaan mo, hindi lahat may calling. Hindi lahat may calling sa live good. Maybe, ayaw niya ngayon, pero bukas gusto na yan. Maybe, ayaw niya ngayon, pero next month, sasali na yan. So, may mga right timing yan. So, ang ginawa ko, nung nag-i-invite ako, pag in-invite kita ngayon, tapos hindi mo ako pinansin, dadaanan lang kita. Uubusin ko lahat ng prospect list ko. Yung prospect list ko na yan, 100 hanggang 200 yan. Uubusin ko muna yan. Bago ko balikan yung mga, kumbaga, kung ikaw ay nag-e-exam, di ba pag meron kang hindi masagutan, nilalampasan mo muna, babalikan mo na lang, pag natapos mo na yung dulon-dulo, babalikan mo yung mga hindi mo nasagutan. Ganun ginawa ko sa Live Good. Binalikan ko na lang yung mga taong hindi sumali. Binalikan ko na lang yung mga taong inignore ako. Binalikan ko na lang pero pinasadahan ko muna ng isang pasada yung prospect list ko. Tapos pagbalik ko, papasadahan ko na naman yun. Pagpasada ko, meron na doon 1 o 2 na mag-oo. Tapos hanggang dulo na naman yon, babalikan ko na naman sa simula yan, papasadahan ko na naman ng mabilis yan. Meron na naman oo dyan, 1 o 2. Kasi yung iba, pag umayaw, ayoko na, ayaw sumali. In-invite mo. 3. Ilan na sumali? Ayaw nila lahat. 3, hindi sumali. Ayaw na. Numbers game tayo, guys. Numbers game. Halimbawa, 10% ang sasali. Eh, kung nag-invite ka ng 2, o ano 10% nun? Wala pa. Wala pang 1. Di ba? Kung nag-invite ka ng 10, 10% na 10, may sasaling 1. Kung nag-invite ka ng 20, may sasaling 2.
Okay, ganun lang yun guys. Ngayon, babalik-balikan mo lang yun. Mayroon akong naisip eh. Yung sinasala. Pag sinala mo ng isang beses, mayroon pang pangalawang salaan. Mayroon pang pangatlong salaan. Mayroon pang pang-apat na salaan. Hanggang sa makuha mo talaga lahat. Parang ganun sa negosyo to eh. Sasalain mo muna sa una. Halimbawa, 100 yung prospect list mo. Sasalain mo muna yan. Tapos, pagtapos mong masala, may nakuha ka, kukunti lang, syempre, sasalain mo ulit. May makukuha ka na naman. Sasalain mo na naman, may makukuha ka na naman. Sasalain mo na. Walang katapusan po yan. Hanggang ngayon po, nagsasala pa ako eh. Kasi meron pa pong hindi mga sumasali. Imagine mo, ilang months na ako ngayon. Magdadalawang taon na po ako sa February. Hanggang ngayon, meron pa po akong mga in-invite nung February, March, April, May, June. Hindi pa sumasali hanggang ngayon. Sabi ng iba, pag mayaman ka na, balikan mo kami. Pero, nangyari na't lahat. Commit na na't lahat, pero hindi pa rin sumasali. Alibay lang yun. Ang totoo, talaga negative siya. Pero, still, kasama pa rin siya sa prospect list ko. Sasalain ko pa rin siya hanggang huli. Meron ako mga nakuha, 5 months na salaan, 5 beses ko siya binalikan eh. 5 beses ko siya binalikan kasi 5 salaan yun. 5 pasada sa prospect list ko yun eh. Lagi ko siya nadadaanan, syempre. Alam mo, sabi sa akin, ang kulit-kulit mo? Ano ba talaga yan? Kumikita ka na raw. Iba-iba yan. Yung isa naman, nakabili na ako ng sasakyan eh. Sabi niya, nagkakotse ka na pala. May pera pala dyan. Iba-iba po yan. Yung iba, may pride. Hindi ka papansinin. Yung iba, syempre, may inggit. Pero yung inggit niya, positive kasi gusto niya sumali. Yung iba, inggit, sasabihin sa'yo, scammer ka lang. Kanya-kanya po yan. Kaya wag ko kayong magsasawa. Kasi negosyo nyo po yan. Negosyo nyo yan eh. Hindi naman ho kayo nangaaway. Ano kakatakot mo? Hindi ka naman nangaaway. Ikaw ang inaaway. Ikaw ang inaaway. Kasi sasabihan kang scammer. Hindi ka naman talaga scammer, di ba? Wala ka ng control doon. Wala ka ng control. Sa mga bagay na wala kang control, huwag mong pinoproblema. Ang problemahin mo, yung may control ka. Ano yung may control ka? May control ka sa emotion mo. Kung paano ka magre-react sa mga sinasabi ng ibang tao, doon may control ka. Pero yung sasabihin ng ibang tao, wala kang control. Pero yung reaction mo, may control ka. Pwede kang magalit, pwede mong ignore, ikaw bahala. Pero pag nag-react ka ng negative, sa mga negative, ang outcome niya, negative talaga. Pero yung mga negative, ang reaction mo ay positive, magugulat ka na lang, isang araw, magiging positive yun. Kasi huwag kang sasagot. Yung iba kasi lumalaban pa eh. Hindi kami scam. Pangit. Bahala at buhay mo. Hindi kami scam. Huwag ka nang lumaban. Nagigil ka eh. Isipin mo na lang, ganito. Patawarin mo po siya. Hindi niya po alam ang kanyang ginagawa. Lord, forgive them. Ganun lang yun. Kasi kung lumalaban ka, pinagtatanggol mo sarili mo, ano pang biyaya matatanggap mo sa taas? Pinagtanggol mo na sarili mo. Hayaan mong yung Diyos na magtanggol sa'yo. Pag pinagsabihan ka masama, hayaan mo lang. Hindi niya naiintindihan eh. Hindi mo naman alam yung live good, kung scam ka na scam. Ganun lang yun. Pangit. Hindi kita bate. Ganun lang. Huwag masyadong personalin. Ako hindi ko na pinapansin yan. At the back of my mind, yun lang ang nasa yung iniisip ko na, bahala ka sa buhay mo. Hindi mo naman naiintindihan. Mga taong hindi nakakaintindi, hindi pinapatulan yan. Nakakita ka ng siraulo? Siraulo. Huwag ka tumingin sa katabi mo ha. Huwag mo ko tignan. Nakakita ka ng siraulo, naglalakad. Pinapansin mo ba? Sino sa inyo nakakita ng siraulo, naglalakad sa kalsada? Salita na salita, daldal ng daldal. Pinapansin nyo ba? Di ba hindi nyo pinapansin? Kasi nga may sayad dyan, ba't mo papansinin? Ang ginagawa mo, iniiwasan. Bakit? Kasi hindi niya alam yung ginagawa niya. Parang ganun din siya negosyo. Pag marami sinasabi,
Sira ulo yan. Joke lang, joke lang, joke lang. Ibig sabihin, hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya, kaya wag mo masyadong pasinin. Minsan, tawag nga dyan, tae. Sa isip lang naman, wag mo sabihin tae ha. Kasi yung tae, tingnan mo yung tae. Nakakita ka ng tae. Nakakita ka ba ng tao na ganito ang approach sa tae? Pasintabi sa kumakain ha. Nakakita ka ngayon. Sabi mo, binalikan mo pa no? Lumampas ka na, binalikan mo pa Parang tae ito Pero parang hindi Inamoy. Parang tae. Pero parang hindi rin. Hinawakan. Mainit-init pa. Parang tayo talaga Pero parang hindi talaga Inamoy ulit. Hindi na kontento. Dinilaan. Ay, tayo nga. Buti na lang hindi ko napakan. Nakita nyo na? Nakakita ba kayo ng ganyang tao pag nakakita ng tayo sa kalsada? Ini-entertain? Kapag tae, hindi ini-entertain yan. Diba? Ganun din po sa negosyo. Pagka mayroong mga negative na tao, hindi ko ini-entertain yan. Yung iba kasi pinapatulan pa. Huwag mong patulan, hahaba lang. Kasi hindi magpapatalo sa'yo yan. Hindi papatalo sa'yo yan, maniwala ka sa akin. Ang Pilipino po, parang hindi nyo naman alam ang Pilipino. Ang Pilipino po, hindi marunong magpatalo. Ha? Nung bata nga tayo, di ba? Nagsusuntukan Dugo-dugo na yung uso rito. Black eye na rito. Sabi ng bata. Hindi naman masakit. Ayaw magpatalo. Di ba? Ayaw magpatalo. Ganun din sa negosyo. Minsan sang-ayunan mo na lang Ang sa akin kasi, ang pinaka-the best dyan, huwag mong pansinin. Huwag mong patulan. Sasagutin mo lang ng maayos, tapos okay na. Pag hindi pa rin tinanggap, okay na yun. Lalo na sa social media, sa comment box, nako, huwag na huwag kayong makikipag-away sa comment box. Kasi pag nakipag-away ka sa comment box, gagayahin ka ng mga downline mo. Lahat ng downline mo, makikipag-away sa comment box. Ngayon, mauubos yung oras nyo, kaka-explain sa mga taong negatibo. Mauubos lang yung oras nyo. Nakita nyo ba ako nakipag-away sa comment box? Bihirang-bihira lang ako sumagot dyan. At pag sumagot ako, hindi matalim. Hindi ako matalim sumagot. Yung iba, matalim Palaban. Kung live good member ka, be humble. Tandaan nyo, ang inaangat ay yung nagpapakumbaba. Hindi kaya yaman pagka ganyan. Mahirap yumaman yung masyado mataas. Ang daming sumira sa pangalan ko. Ang daming nagsalita ng hindi maganda sa pangalan ko. Minsan, nini-screenshot pa nga, isinesend sa akin ng mga live good affiliate, sinesend sa akin. Coach, tingnan mo, sabi sa'yo, alam mo, sabi ko lang, iyahan mo sila. Huwag mo na napansinin, coach. Kasi sayang oras ko dun Sayang oras ko dun. Hindi naman siya hinahanap ko Negative siya, di ba? Siya hinahanap. Ang hinahanap ko, positive, hindi negative. Maubos oras ko dun. Tsaka yung mga negative na yan, malay mo, maging positive pa yan balang araw. Dahil inaaway mo, hindi ikaw ang hahanapin yan. Maghahanap ng ibang upline yan. Kasi inaaway mo kung hindi mo pinapansin, deadma ka lang. Wala kayong masamang tinapay. Wala kayong pinagkasamaan ng loob. Baka pagka nagustuhan yung negosyo, ikaw pa hanapin yan. Kasi hindi kayo nag-away. So, ganun lang guys. Ako marami akong mangganyan After 5 months, sumali rin. Kasi nga, hindi ko inaaway. Okay? Yung mga nagagalit sa akin, ang dami nagagalit sa akin Kasi, ang taas ng awareness ko para sa mga fly-by-night platforms, yung mga scam. Lagi ako nag-awareness dyan Meron akong video na tinuturo ko na huwag kayong papasok sa mga ganyan. Siyempre, sino magagalit sa akin? Siyempre, yung mga member doon. Galit sa akin yun.
Pero nakita nyo ba na nakipaglaban ako sa comment box? Kahit pinagtatanggol nila, oh, tumigil ka na coach, kadaldal mo. Mag-live good ka na lang, wag mo kaming intindihin dito. Pera namin, ginagamit namin dito. Naninira ka lang. Gusto mo lang kasi, ikaw lang ang kumita. Huwag mo kaming bawalan dito. Dito kami sa company na to. Dito, kumikita araw-araw. Diyan, mauubos lang pera namin, kakasubscribe. Pinatulan ko ba yon? Hindi ko pinapatulan yun. Nung nagsara yung company nila, di ba nagsara? Ilang kampanya na dumaan na ganyan. Nagsara. Ang dami nila na-scam. Pati mga downline ko na lumipat doon, na-scam. Wala na. Oh, yung isa doon, nakikipag-usap pa sa akin. Bakit? Hindi ko naman siya inaway. Di ba? Dead mahal lang ako eh. Alam mo, sila na lang yung nahihiya sa akin. Bakit? Ba't sila nahihiya sa akin? Kasi, binibira nila ako nang hindi ko alam. Ako nga, hindi ko nga alam na binibira mo ako eh. Binibira nyo pala ako, hindi ko alam. Malay ko ba? Wala akong panahong magbasa ng comment box. Hindi ko alam na binibira nyo na pala ako. Pati sa Zoom meeting nila, binibira ako. Kasi daw, hinahadlangan ko raw sila na sumali sa ibang company. Hindi ko hinahadlangan, awareness lang yung sa akin. Hindi ko hinahadlangan, awareness. Kung gagawin mo yan, eto consequences. Ngayon, kung ayaw mong sumunod, wala naman akong control sa'yo, ba't kita babawalan? So, yun. After nun, nahihiya na sila sa akin kasi nga, binibira nila ako nang hindi ko alam. Pero ako, wala akong masamang tinapay sa kanila. Wala akong galit, gumawa sila ng sariling multo. Gumagawa sila ng sariling multo, sila ngayon natatakot sa akin. Magugulat ka na lang, yung Facebook name niya, iba na, baliktad na. Yung isa nga, yung pangalan niya kakaiba eh. Sabi ko, saan niya kinuha yung pangalan na to? Ni konting letra, walang bumagay sa pangalan niya eh. Talagang hula lang eh. Bakit? Kasi yung company nila doon, wala nang withdrawal. Stop withdrawal. Marami po yan. Iba-ibang pangalan ng company po ah. Yung ibang leader ko doon na lumipat. Nagpalit na ng pangalan ng Facebook. Kasi nga, ang dami nilang na-invite na nag-invest ng malaki. Tapos, nagsarado yung company. Siyempre, magtatago sila. Yung iba naglalak ng profile. Yung iba nagpalit ng bagong Facebook, pero nung nagpalit ng bagong Facebook, yun na nga, iba na yung pangalan. Iba na yung pangalan, hindi na siya makikita, di ba? Hindi na siya masa-search, di ba? Marami pong istorya dyan, guys. Kaya, meron akong video, nasa YouTube ko ngayon, Achievers Worldwide, yung YouTube channel ko. Makikita nyo po doon yung video, kapopost ko lang kanina. Yun po yung tungkol sa fly-by-night platforms, kung bakit nagsasara yung mga kumpanya, nakikita raw ng walang gagawin, mag-invest ka lang, kikita ka daily, mag-invest ka lang, kahit wala kang invite, kikita ka. Pag nag-invite ka, may referral commission ka pa, may binary ka pa. So, yung mga nag-invest lang, pero hindi nag-invite, kawawa yun, syempre. Kasi magsasara din yun. Panoorin nyo yung video ko. So, isa lang ang sistema niyan. Kahit iba-iba po ng company yan. Iba-ibang company name, pare-pareho lang po yan. Galing po kasi ako dyan, hindi po ako magsasalita nang hindi po ako galing dyan. 3 company po yung sinalihan kong ganyan. Ako mismo yung nagpo-promote, ako pa yung 001. Kumita ako kasi networker ako. Pero makikita mo yung mga tao, galit na galit. Bakit? Yung mga tao sa ilalim, mayroon silang invite na nag-invest ng malaki, sila hinahabol. Dahil ako speaker, pati ako dinadamay. Sabi ko, hindi ako nag-invite sa inyo. Syempre, na-realize ko, ako rin ang promotor, damay ako. Kaya sabi ko, ayoko na. Akala ko kasi legit yan eh. Malay ko bang scam yan. Nung pangalawang company, sabi ko, ito iba na. Iba na to. Ibang company, ibang business model. Pero, pareho lang. Nagsara na naman. Nung marami ng investor, nagsara na naman. So, I therefore conclude na lahat pala ng investment company nakikita ng walang gagawin na yung pera mo triple after 3 months, mga ganyan, something like that. Wala po yung katotohanan. Ponzi scheme lang po yan. So, kaya na sinabi ko, panoorin niyo yung video ko, diniscuss ko po yan sa video ko kung paano tumatakbo yung mga ganyang negosyo.
Hanggat may tumatangkilik, patuloy pong gagawa ng mga company, yung mga gumagawa ng platform, patuloy po yung gagawa hanggat may tumatangkilik. Tingnan nyo, nauubos lahat ng networker. Yung mga networker na pumapatol dyan, eventually, hindi na nande-network. Nag-i-stop na sila sa networking. Bakit? Nasira ang pangalan. Wala nang sumusunod sa kanila kasi nasira na yung pangalan nila. Napakahalaga sa isang networking industry, napakahalaga po ng pangalan. Kasi, yung pangalan mo, yan ang magpapalaki ng grupo mo. Kasi, pag meron kang magandang pangalan, meron kang credibility, integrity, maraming sasali sa'yo. Ang negosyong network marketing, kailangan mas marami kang leaders, mas mabilis kang maging successful pag mas marami kang leaders. Paano sasama yung mga leaders mo kung binibitbit mo sa mga scam? Lagi ka na lang nagsisimula. Pag may bagong company na naman, sasali ka na naman. Dahil lang naubos yung tao mo sa LiveGood. Dati gold ako eh. Naging silver na lang. Ayoko na. Pangit ang LiveGood. Ito bago. Ang daming sumasali. Di pa tayo. Lumipat ka. Dumami tao mo. Akala mo ba doon na natatapos yun? Pag may bagong company tinayo na naman, i-invite na naman kayo sa bagong company na naman. Siyempre, ikaw ngayon, malalagasan ka na naman ng tao. Lilipat ka na naman. Yan, bago maubos yung tao ko, lilipat na naman ako. Lipat ka na naman sa bagong company. Ngayon, yung bagong company mo, nagkaroon ka na naman ng mga tao. Kasi hinakot nyo na naman yung mga tao sa kabila. Yung dati mong crossline, downline mo na ngayon. Kasi yun yung mindset yun ang mindset mo Dati downline ako dun. Ngayon, upline ako dito sa bagong company. Yun ang mindset nila. Gusto nila, lagi sila una. Lahat sila, ganun ang mindset. Pag may bagong company, lahat sila lilipat. Kasi pare-pareho sila ng mindset. Gusto laging una. Paulit-ulit na lang silang talon ng talon. Ilang company na sinasalian nila. Hindi nila namamalaya, nauubos na yung oras nila. Yung goals nila sa buhay, yung pangarap nila, hindi pa rin nila nakukuha. Kasi hindi pa nila nakukuha yung desired income. Yung income na gusto nila, hindi nila makuha-kuha. Bakit? Kasi talon sila ng talon. Lipat sila ng lipat ng company kasi nagsisimula silang magkaroon ng hate sa LiveGood kasi ini-entertain nila yung mga negative na sinasabi nung kabilang company. Natural. Nasa kabilang company na yan. Ang mindset niyan, sisiraan niya na yung LiveGood para makuha ka niya. Ikaw naman medyo mahina ka, mahina yung foundation mo sa LiveGood, wala kang masyadong alam sa LiveGood, hindi mo inaral ang LiveGood, syempre, madadala ka ngayon. Makukonvince ka, nga no, pangit nga LiveGood. Tama ka, pangit ang LiveGood, di pa ako kumikita Porque hindi ka pa kumikita, pangit na LiveGood. Kaya hindi ka kumikita kasi wala kang grupo. Pero maganda ang LiveGood. Direct referral, 50%. Pag silver ka, hanggang 4th level, meron ka pang 5%. Paano naging pangit yun? Tapos may matrix, mayroon pang matching bonus, mayroon pang generation bonus, mayroon pang diamond bonus pool. Ang diamond bonus pool, 100,000 pesos every month. Para ka ng shareholder ng company. Saan ka nakakita na kumpanya nagbibigay ng profit sharing? 100,000 pesos every month. Anong gagawa ng kumpanya ngayon nun? Wala. LiveGood lang. Mula ho nag-start ako mag-diamond, 2 months pa lang diamond na ako. Magdadalawang taon na po ako. Consistent po, hindi bumaba ng 100,000 pesos. Promise. Hindi bumaba ng 100,000 pesos. Noong mga unang araw nga yan, noong mga unang buwan ko na diamond, umabot pa kami ng $6,000. Diamond pool pa lang yun, diamond pool pa lang. Naging $3,000 pa yan. Hindi bumababa po yan ng 100,000 pesos. Etong huli ko, 1,900 $1,900. So, hindi bumababa pa rin ng 100,000 pesos. Guys, imagine nyo lang, 100,000 pesos na lang, compute mo. Almost 20 months. Sabi mo ng 20 months na lang. 20 months nang tumatanggap. Diamond bonus pool pa lang, 2 million pesos na. Saan ka nakakita ng ganun?
Diamond pool pa lang, profit sharing alone in 2 years, 2 million. Yung iba, hindi nga maka 1 million. Sa commission pa lang nila, hindi maka 1 million. 5 years na, hindi pa maka 1 million eh. Eh dito, profit sharing lang yun. Paano mag-diamond? Simple lang. Kailangan meron kang 2,500 na grupo galing sa referral mo. 5, tagpa 500. 5 direct na tagpa 500. 5 direct na tagpa 500. Paano ka magiging 500 yan? Kung umpisa pa lang, mali na yung ginagawa mo. Wala kang duplication. Hindi ho dadami ng 500 yan kung puro ikaw nag-i-invite. Hindi aabot ng 500 bawat leg. O isang leg ikaw nag-i-invite. Puro ikaw. Yung pangalawang invite mo, ikaw rin nag-i-invite pa rin. Yung nasa ilalim niya, binibigyan mo pa ng tao. Hindi mo tinuruan. Puro ka bigay. Yung pangatlong leg mo, yung pangatlong invite mo, ganun din ginawa. Sa'yo umaasa. Pati subscription, sa'yo umaasa. Paano magbayad? Yung iba, magpapaabono pa. Ikaw naman, aabonohan mo naman. Aabuso yan. Ako, wala akong inaabonohan. Kailangan makita nila yung value. Pag hindi nila nakita yung value, talagang hindi gagawa paraan yan. Negosyo mo yan eh. Ba't ko aabonohan yan? Kung ayaw mo, di wag. Walang pilitan. Ayaw mo, next. Hanap ako ng bago. Dami-daming tao eh. Ba't ako magkakandara pa sa mga ayaw? Ba't ako magkakandara pa sa mga tamad? Hindi magduduplicate yan eh. Yung nga lang, nagpapasubscribe sa'yo, magduduplicate yan, hindi. Hindi magduduplicate yan. Kapang-kapa mo na, hindi yan ang hinahanap mo. Wag mo nang bebabyhin yan. Kasi bine-baby mo. Pag lahat yan bine-baby mo, hindi yan mag-grow. Hanggang pagtanda niyan, pag nagsalita yan, Papa, Mama, Mami, Dede. Bine-baby mo hanggang pagtanda niyan. Hindi marunong gumalaw yan. Hindi marunong humataw yan. Kasi bini-baby mo. Pati subscription. Hindi mo tinuturuan paano mag-subscribe. Lagi na lang ikaw nagsasubscribe ng account niya. Paano mo tuturuan? Ako nga hindi ako marunong. Paano ko siya tuturuan? Ako nga nagpapasubscribe lang kay upline eh. Kita mo na? Paano ka maduduplicate? Pati nga account mo hindi mo kayang isubscribe. Paano ka magtuturo? Tapos gusto mo yumaman. Hello? Napakasimple lang ng negosyo, pero pinapahirap mo. Alam mo bakit nagiging mahirap yung negosyo? Tamad ka kasi. Tamaan, magalit. Kaya mahirap kasi tamad. Alam mo, kung hindi ka tamad, madali lang. Panoorin mo nang paulit-ulit yung video, madali lang. Mas mahirap pa yung Candy Crush eh. May Candy Crush pa ba? Mas mahirap pa yung yung bricks. Ba yun? Yung brick game. Mas mahirap pa yun eh. Mag-subscribe ka. Ang dali lang eh. Buksan yung account. Yan. Unang-unang dapat inaaral yan. Kasi negosyante ka na guys. Negosyante ka na. Lahat ng gagawin mo, ikaw ang makikinabang. Lahat ng inaaral mo, ikaw ang magbe-benepisyo. Lahat ng inaaral mo, ikaw ang mag-harvest niyan. Ikaw ang may pangarap eh. Oo, may pangarap yung downline mo, may pangarap yung upline mo. Pero yung pangarap mo, ikaw ang gagawa. Kailangan guys, simula ngayon, ayusin mo yung Facebook mo, ayusin yung attitude nyo. Kung ikaw may tao ka na, iwasan nyo maging feeling bossy. Yung iba upline, feeling boss. Guys, iiwanan ka ng tao mo kapag feeling boss ka. Kasi walang boss-boss dito. Tayong upline, tayong servant. Tayo magsaserve sa mga tao natin. Kung tayo, ang feeling mo, ang mindset mo, dapat ikaw ang nagsaserve sa tao mo. Pag yan ang mindset mo, magiging maayos yung trato mo. Kaya lang naman pumapangit yung trato mo kasi sinasaksak mo sa utak mo, ikaw yung upline. Ikaw ang boss. Kaya minsan, yung bunganga mo minsan, medyo sablay na. Hindi na maganda yung binibitawan mong salita, medyo tumataas yung boses mo, nagagalit ka na.
Guys, hindi ka pwedeng magalit. Huwag mong pagagalitan ng downline. Mortal sin po yan. Iiwanan ka niyan. Or gagayahin ka niyan. Hanggang malagas lahat ng tao mo. Ang mindset po kasi sa negosyo to, ikaw bilang upline, ikaw yung nagsaserve. Dapat, iingat-ingatan mo na makapagsalita ng hindi maganda sa mga tao mo. Kasi pag may nasabi kang na-offend dyan, tapos ka na. Iiwanan ka na yan, magkukwit na yan, hindi na magli-live good yan or lilipat. Yun lang yan. Hindi na magli-live good or lilipat. Yun lang yan, guys. Dalawa lang yan. Kasi nga, nasaktan. Ang Pilipino, maramdamin yan. Kaya nga ako nag-resign sa trabaho eh. Kasi ayaw ko nang may boss, sinisigawan ako eh. Tapos dito sa Ribgood, si upline naninigaw din pala. Iwasan nyo yan, guys. Huwag piling boss. Tapos upline ka na. Eh, gold na ako eh. Dami ko tao oh. Yung mga tao mo, hindi ka na mamakausap. Lagi kang busy. Wala kang oras para sa kanila. Pag may nagtanong sa'yo, na downline, hindi mo masagot. Bakit? Hindi mo rin kasi alam. Paano mo malalaman? Wala kang oras para mag-aral. Yung mga training, ang daming training. Guys, alam niyo yung Team Achievers, team namin. Under my team, Team Achievers po ang tawag ko sa team ko. Team Achievers Worldwide. Nagkaroon kami ng training. Ito, yung mga nangadaan. Siguro mga nakasampung training yata kami. 10 training po yun na iba't ibang topic. Pinupost ko naman sa social media yun. Pero ang tanong, napanood nyo ba? Tinapos nyo ba? Hindi. Bakit? Ba't ako manonood ng mga training na yan? Eh, di ba yung libot, invite lang? Invite lang to eh. Tapos, ang dami-daming training na atinan. Invite mo lang yung tao, tapos, pag sumali, di $25. Tapos sabi mo sa kanya, sipagan niya. Ganun lang. Ba't kailangan pang umati ng training? Ang dami-daming training. Kaya tinan mo, yung mga training, nilalangaw. Tinan mo yung views, ang konti ng views. Bakit? Gusto ng tao, resulta. Pero ayaw nila mag-aral. Hindi nila naintindihan, you must learn before you earn. Hindi nila alam yun. Kahit anong punta mo, kahit magnegosyo ka, yung iba nagte-training pa, nagse-seminar pa yan. Related sa negosyo na gusto lang i-put up. Yung iba naman, nagmamasteral pa para mas mataas daw na sweldo sa trabaho. Lahat aral. Pagdating naman sa sports, sino yung pinaka-highest paid? Andyan si LeBron James. Pag nakita nyo si LeBron James, napakagaling na basketball player. Andyan pa si Stephen Curry. Magaling yan. Pero tingnan mo naman kung paano mag-training yan. Matindi mag-training yan. Stephen Curry, everyday 1,000 balls isushoot niya. Minimum 1,000 balls. Hindi 1,000 na bola, 1,000 shot. Minimum yun. Ang daming magagaling na atleta. Highest paid, yan yung maraming training. Kailangan meron kang edge. May edge ka dapat. Pag marami kang alam, marami rin laman ng bulsa mo. Hindi mo kasi ma-attract yung blessing, hindi mo ma-attract yung pera pag wala kang alam. Kaya marami kang alam. Lahat naman tayo nagsimula walang alam. Ako, ano ba alam ko? Ang alam ko lang magtinda ng banana Q, kamote Q, turon, ice cream, empanada, siomay. Basta pagdating sa kalsada, kabisado ko yan. Yun lang alam ko eh. Sports, nagtuturo ko ng volleyball, basketball, table tennis. Yan lang ang mga trabaho ko. Anong malay ko sa networking, di ba?
Pero nung pinasok ko to, sabi ko, gusto ko yumaman. Para yumaman, kailangan daw mag-aral. Sabi nung successful. Successful yun eh. Alangan namang niloloko ko nun. Siyempre, pag sinabi niya, susundin ko. Kasi successful siya eh. Makinig ka sa mga successful kasi ituturo niya sa'yo kung paano siya nakarating. Kung paano siya nakarating sa success, yun yung ituturo niya sa'yo. Ba't mo pagdududahan? Ba't mo kokontrahin? Ba't mo i-ignore? Gusto mong baguhin yung formula? Hindi pwede. May formula na eh. May formula na, yung successful, susundin mo na lang yung formula. Hindi namin pwedeng ituro sa'yo lahat yung formula. Ang sasabihin ko lang sa'yo, etong video na to, panoorin mo. Etong training na to, umattend ka. Parang bata lang yan eh. Yung anak mo gusto maging successful. Gusto niya maging doktor. Alam nga naman, turuan ko maging doktor yan. Anak, go to school. Go to school. Gusto mo maging doktor, di ba? O, go to school. Gusto mo yumaman? Attend training. Attend training. Gusto mo mag-diamond? Attend training. Ganun lang yun, guys. Anak mo gustong maging successful? Go to school. Para maging doktor ka. Gusto mo maging pulis? Go to school. Gusto mo maging magaling na dentista? Go to school. Bakit? Sa school, ituturo lahat sa'yo. Sa negosyo na to, gusto mo maging diamond? Attend training. More trainings. Madami. Aralin mo ng aralin. Maging habit mo yung mag-aral na mag-aral. Wag mong i-memorize. Wag mo isusulat. Hayaan mo lang. Manood ka lang na manood, enjoy mo habang nagda-drive ka, habang nasa jeep ka, habang nasa bus ka, habang nasa tren ka, mag-headset ka, karirin mo. Gumawa ka ng way, paano mo mapapakinggan yung training na yan? Gumawa ka ng way para matapos mo yung training na yan kahit busy ka. Pag nag-CCR ka, panoorin mo yung training. Ako guys, pinakamadalas kong makinig ng training sa CR. Habang nakaupo. Doon ako madalas mag-training. Kasi yun yung oras na mahaba yung oras ko sa loob eh. Sayang. O, tayo ako na training. Walang istorbo eh. Unlike pag nasa labas ka, minsan nadidistract ka pa eh. Natatapos yung training, wala ka naiintindihan. Kasi nadidistract ka. Ibig sabihin guys, siniseryoso ko yung mga training. Kasi kung wala akong training, wala akong sasabihin sa inyo ngayon. Kung wala akong training, malamang hindi ko alam paano gawin yung negosyo to. Kung wala akong training, malamang hindi naka-prepared yung mindset ko. Hindi naka-prepare yung skills ko. Lahat yan guys, na-prepare ko lahat yan, kaka-attend ng training. O ngayon guys, ipopost ko yung training ko. Sana mapanood nyo. Pero ganito na yan guys, pag napanood mo yung training, huwag kang papayag na wala kang natutunan. Yung iba kasi, pumapayag. Lulukoyin mo yung sarili mo. Napanood ko na naman. Okay na yun, napanood ko na. Ang tanong, may natutunan ka ba? Pag wala ka natutunan, ibig sabihin, lumilipad yung utak mo, busy ka, baka hindi mo na-catch up, balikan mo. Balikan mo kasi wala ka natutunan eh. Pag nakinig ka sa isang training, 20% lang ang matatandaan mo. Yung 80% tapon. Kailangan, ulitin mo siya 5 times. 5 times mong uulitin yan. At lahat ng matututunan mo, dapat i-apply mo kaagad. Pag hindi mo in-apply, yung mga natutunan mo, useless po yan. Sayang lang, nag-attend ka ng training, nanood ka ng training, tapos hindi mo sinunod. Nagpagod ka lang. Niloko mo lang yung sarili mo. Tapos bandang huli, ayoko na, hindi ako yumayaman, hindi ako kumikita. Pangit ang live good. Bigla naging pangit. Tandaan mo, hindi live good ang mag-a-adjust sa'yo. Ikaw ang mag-a-adjust sa live good. Maraming hindi kumikita, marami rin kumikita.
Pag hindi ka kumita sa Live Good, kahit anong kumpanya lipatan mo, kung pareho lang ng manners, pareho lang ng attitude ang gagawin mo, hindi ka rin kikita. Kung sa Live Good nga, hindi ka kumita, ang taas-taas ng compensation plan natin ha, hindi ka pa kumita. What more, pag lumipat ka sa ibang company, lumipat ka doon, ang direct referral, 10%. 200 pesos. Ang baba raw ng pay-in, oo, baba ng pay-in. 10% direct referral, 10%. Magkano? 200 pesos. Eh dito, direct referral mo, magkano? 1.4 or 1.5. Mga ganun. Doon pa, walang second level. Dito, second level, 10%. Third level, 5. Fourth level, 5. Pag silver ka, andali lang naman maging silver. Pag nag-bronze ka, hanggang second level mo, 10% kagad. Sa iba, wala. Eh, dito nga, hindi ka kumita eh. Eh, lalo na ron. So, walang problema sa company, guys. Pag hindi ka kumita rito, walang problema sa company. Ang problema, baka nasa iyo. Guys, tandaan nyo mabuti, guys. Lahat tayo may pangarap. Lahat kayo may pangarap. Bakit yung ibang tao, nakukuha yung pangarap nila, bakit yung ibang tao hindi? Kasi kailangan lang, pag ikaw nangangarap, kailangan do whatever it takes. Hindi po pwedeng nangangarap ka lang. Kasi kung nangangarap ka lang, pero wala kang attitude na whatever it takes, dapat makuha ko pangarap ko, wala kang ganon, hindi mo makukuha. Lahat ng yumaman, tandaan nyo, lahat ng yumaman sa mundo, lahat po yan, may attitude na, I will do whatever it takes. Hindi yung kung ano lang yung gusto mong gawin. Kung ano yung kailangan gawin, yun ang gagawin ko. Lahat ng yumaman, wala akong yumaman na siya ang pumipili kung ano gusto niya lang gawin. Ang lahat ng yumaman, ginagawa kung ano ang kailangan gawin. Ang nagtuturo po kung paano gawin ang negosyong to, simple lang. Kung ano ang kailangan gawin, ang magtuturo po niyan, yung mga tao na nakarating na sa gusto mong puntahan. Yung mga tao na successful na, doon ka makinig. Huwag kang makinig sa mga lumilipat ng company na kahit isang beses, hindi pa nila nararating yung gusto nila sa buhay. Talon. Puro talon ng kumpanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakukuha yung mga goals nila, pero talon ng talon. Magpapanggap na sila raw ang nakakaalam ng tamang daan. Ba't ka makikinig sa mga taong yan na hindi, isa rin nilang pangarap, hindi nga nila makuha? Paano pa makukuha yung pangarap mo kung maniniwala ka sa kanila, pangarap nga nila, hindi pa nila makuha-kuha? Kasi ilang company na tinatalunan nila, hindi naman sila kumikita. Kumikita, pero hindi nila nakukuha yung pangarap. Simple lang guys, napakadaling kumita. Pero temporary lang yung income nila. Lipat na naman, temporary income na naman. Lipat na naman, temporary income na naman. Kailangan mo ng continuous huge income. Kailangan long term. Long term yung company mo. Nakapokus ka, consistent ka, persistent ka. Hindi yung konting hirap talon. Makinig kayo guys. Makinig kayo sa mga successful. Ako guys, nakikinig ako kay Fernan Santiago. Si Coach Fernan Santiago, isa po yan sa ina-idol ko. Kahit nung nasa Forever Living po yan, napapanood ko na po yan. Siya po yung dating pawn shop appraiser. Kasi sa Forever Living, yung mga speaker, may kanya-kanyang title po yan. Dating bodegero, dating security guard, dating jeepney driver. Si Coach Fernan Santiago, ang title niya, dating pawn shop appraiser. Forever Living Manager. Ganun ng mga panahon na yun. Meron kami mga clear book, tapos may mga picture nila, pinapapirmahan ko pa nga yan eh. Kasi talagang sinasamba namin lahat ng mga manager doon. Ang lalaki kumita eh. Nagkalat yung sasakyan doon sa Caltex, oh, sa Green Hills. Idol talaga yan. Yung mga yan yung mga sinusundan ko. Actually, yung mga sinusundan kong leaders na yan, yung mga icon, yung mga upline na yan, hanggang lumipat ng ibang company, successful pa rin. Hanggang ngayon, pinanonood ko pa yung mga videos nila kahit nasa ibang company sila. Georgian Gonzalez.
Yan, magkagrupo kami niya sa dating company. Pero ako, hindi nila ako kilala. Sila kilala ko. Ako yung tagapalakpak lang dun. Pag mayroon ticket, lagi ako bumibili ng ticket. Kasi may mga training dun. So, malalaking venue eh. Lahat ng mga tunuturo nila, sinusundan ko. Kasi pumipili po ako ng mga taong pakikinggan. Huwag kayong makinig dyan sa mga talon ng company, lipat na lang company, ituturo sa'yo, doon daw kikita, doon daw yayaman. Huwag kayong makikinig sa mga taong yan. Pumili kayo ng pakikinggan, kaya naliligaw kayo eh. Ako guys, meron akong pinakikinggan na mga tunay na successful sa multi-level marketing. Kung ano yung sinasabi nila, tinatandaan ko talaga yun. Tinatandaan ko sa utak ko, magaling po ako mangopya. Nung high school po ako, actually mula nung elementary hanggang high school, talaga pong nangongopya ako. Minsan nga pati pangalan nakopya ko pa eh. Pass your paper. Sandali lang po, hindi pa tapos yung katabi ko eh. Hinokopya ko kasi. Meron pa nga yung magpa-pass your paper na. Huwag mo muna ipasa. Hindi ko pa nakukopya yung huli. Ang bilis mo magsulat. Easy ka lang, hindi pa ako nakukopya. Easy mo. Magaling po ako mangopya eh. Kaya nung nakita ko yung negosyo to, simple lang. Di ba sa school, kanino ka mangongopya sa school? Sa matalino, sa bobo? Yung isa, ang grado, puro palakol. Mangongopya ka sa puro palakol o hindi? Hindi ka mangongopya rin, puro palakol yun. Mangongopya ka doon sa mga line of 8. Yan. Pwede na yan, line of 8 ang grade nito eh. Matalino to. Line of 9, line of 8, okay to. Ito dapat kinokopyahan. Sa negosyo to, hindi ako nakikinig doon sa mga wala pang nararating. Nakikinig ako sa mga may narating na. At pinag-aaralan ko yung history nila, yung background nila. Fernand Santiago guys, forever living pa lang, hanggang sa Kiani, hanggang sa Live Good guys, successful. Merong integrity. Georgian Gonzalez, Arnel Lempin. Guys, ibang company po yung binabanggit ko ha. Kerwin Yu, Richmond Yu, ng iba't ibang company po yan. Michael Aitan, Michael Ditan. Ay grabe. Idol ko lahat yan. Inaatinan ko lahat yan. Iba't ibang company po yan. Pero dati po, galing lahat po yan sa isang company. Galing po yan lahat sa Forever Living, nagkahiwa-hiwalay ng company. Pero lahat po yan, idol ko. At lahat po yan, naging successful sa mga nilipatan nilang company. Mga top earner po yan. Lahat ng sinasabi nila sa mga video, sa YouTube, lahat po yan pinakikinggan ko. Kaya naintindihan ko kung paano talaga yung tamang daan, paano mo makuha yung success sa negosyo to. Talagang lahat ng sinasabi nila, yun lang pinakikinggan ko. Hindi po ako nagpapa-virus. Kasi mayroong mga turo, kaliwat kanan na mga kung sino-sino lang, nabavirus yung utak mo. Kaya ang nangyayari, tumatagal ka, hindi mo nakukuha yung pangarap mo, tumatagal ka. Guys, una ko sinabi sa inyo guys, ayusin nyo muna yung Facebook account nyo. Ayusin nyo yung profile picture, yung cover photo nyo, yung mga posting nyo everyday, ayusin nyo. Manggaya na lang kayo, kung hindi pa kayo masyado marunong, manggaya na lang kayo. Copy paste na lang. Pati yung mga video, i-download nyo, then re-upload na lang. Meron akong channel, doon sa Facebook ko, tinan mo, meron akong channel. Sa GC yun GC channel, alam ko, Facebook channel yun. Form of GC, kailan ko na natuklasan Pasok kayo dun. Magpo-post ako doon kung ano yung gusto nyong i-post. Kung ano yung dapat yung i-post. At kung ano yung dapat yung panoorin. Step by step doon para maging diamond ka, para maging successful ka. Kasi hindi lang naman to puro skills Kailangan din attitude. Character. Tapos kailangan din to mahaba at consistent na dasal. Kasi magdarasal ka rin. Kasi hindi naman pwedeng puro hataw lang. Pagdarasal mo rin, para ibigay din sa'yo. Kasi hindi ibibigay sa'yo yan. Puro ka hataw. Tapos kinakalimutan mo yung Panginoon natin. Kahit ano religion mo.
Kahit anong religion mo, may Panginoon ka, may Panginoon ako. Isa lang ang Diyos natin. Panalangin mo. Ipagdasal mo lahat yan. Kung hindi mo alam paano gawin, kung nalilito ka, ipagdasal mo na sana maunawaan mo. Lord, sana maunawaan ko. Lord, ipaunawa nyo sa akin kung ano yung tamang gagawin ko. Lord, ipaunawa nyo sa akin. So, ituro nyo sa akin yung tamang tao na magtuturo sa akin. Lord, ituro nyo sa akin kung ano yung dapat kong gawin step by step. Ipadala nyo, ipakita nyo. Ako, ganun ginagawa ko eh. Kaya minsan, magugulat na lang ako. May dumadaan sa wall ko. Yung dumaan sa wall ko, ang ganda ng mensahe. Bagay na bagay doon sa situation na kinakaharap ko nung araw na yun. Bagay na bagay. Bigla ko agad ma-absorb. Internalize ko na kagad yan. Tama eh. Biglang gumagaan yung pakiramdam ko. Pag meron kang binibitbit na hindi maganda, sabi ko, Lord, ayusin nyo yung, hindi ko gusto yung feeling na to. Hindi ko gusto yung ganitong feeling. Ayusin nyo ako. Dahil pinagdasan mo, ibibigay sa'yo. Saan mas posible na ipagkaloob? Sa humihiling, sa hindi humihiling? Mas malaki yung tsansa na bigyan yung humihiling kaysa sa hindi humihiling. Kaya minsan, hinihiling din yan. Kaya ako, hinihiling ko minsan yan. Pagka nababother ako, may bumabagabag sa akin, Lord, turo nyo sa akin kung ano yung sagot. Naguguluhan ako eh. Lord, mayroon akong feeling na hindi ko alam kung tama ba to o mali. Mababasa ko na lang mamaya sa Facebook yan. Yun yung sagot. Kasi nga, pinagdasal mo. Lagi mo yung pagdarasal, Lord, paano ba gagawin ko sa live good? Naguguluhan na ako. Hindi ko alam ano uunahin ko. Hindi ko alam paano yumaman. Hindi ko alam tama ba itong ginagawa ko. Standard ba to o kulang? Sobra ba to o kulang? Kasi kala mo, sipag-sipag mo na eh. Hindi mo alam, kulang pala yan. Kasi wala kang basis eh. Wala kang basis kung tama yan o mali. Wala kang basis kung mabilis ka ba o mabagal. Malalaman mong mabilis ka o mabagal, depende sa galaw nung gusto mong puntahan. Halimbawa, gusto mong marating yung narating ni Fernand Santiago. Tingnan mo galaw niya. Tingnan mo direct invite niya, kung gaano karami direct invite niya. Tingnan mo mga activity niya. Lagi siyang merong Zoom, live. Ine-educate tayong lahat. So, yun ang gagayahin mo. Yun ang galawan. Ang direct niya, 200 yata eh. Paano ka kailangan gawin mo yun. Ako siguro, mga ano lang, 80 pa lang. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo, di ba? Kasi, meron tayong basis. Standard na sinusundan. Ang standard na sinusundan ko, Fernand Santiago. Sa tingin mo yung 80, madami, konti. Konti, bakit? Yung sinusundan kong standard, 200 eh. Yung mindset niya, yung salita niya, yung wisdom niya, yun yung basis ko eh. Kaya feeling ko, madami pa akong kulang. Marami pa akong hindi alam kasi yung basis ko mataas. Mataas yung standard, yung basis ko. Yung basis ko, successful. Kaya 100%, kung ano yung ginagawa niya, tama. 100% yun. Kaya huwag kayong masyado makikinig kaliwat kanan. Halimbawa, sinabi ng downline mo, sinabi ng upline mo, sinabi ng crossline mo, huwag muna kayo magpapaniwala. Huwag muna kayo magpapaniwala. Magtanong muna kay Coach Fernand. Tanungin niyo muna yung mga tao. Dahil lang, lobat. Mamamatay na. Yun. Ayun. So guys, siguro yun lang. Masyado na mahaba yung sinabi ko. 1 oras mahigit na tayo. 1 hour and 11 minutes. So, sana may natutunan kayo guys. Marami pa po yan kasi mahirap naman isang training lang, isang discussion lang. Mahirap yan eh. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Kung gusto mo talagang maging successful, attend training. So, ngayon, ipopost ko ngayon after ng Zoom. Ipopost ko yung mga videos na naka-record na sa YouTube ko yun. Ipopost ko na, isang post lang yun. Lahat ng link nandun na.
Panoorin nyo yun. Unahin nyo yung unahin nyo yung pinaka nasa ilalim. Tapos, simulan nyo na rin sa, di, ayusin ko na. Ako na mag-ayos mamaya. Iayusin ko na step by step kung ano yung uunahin nyo. Para meron kayong guide. Ano dapat unahin, pangalawa, pangatlo. Ano ipe-prepare ko. Siyempre, una dyan yung, ako na bahala. So guys, yun lang siguro. So sana ho lahat tayo maging successful. Sana lahat kayo makuha yung pangarap nyo. Sana lahat kayo gumalaw. Kasi baliwala lahat ng mga sinabi ko kung hindi rin kayo gagalaw. Okay? So paano kayo gagalaw? Kung wala kayong basis kung paano gumalaw. Do's and don't. Hindi nyo alam. Tama ba to? Mali ba to? Hindi mo alam. Basta hataw ka lang ng hataw eh. So, panoorin nyo muna yung mga training na isesend ko mamaya sa Facebook ko. Baka makatulong. Kasi ako, doon ako natuto eh. Mga downline ko po yung nag-training doon. Lahat po na nag-training doon, downline ko. Except kay Coach Mon. Kasi crossline ko yun. The rest, lahat ng speaker doon, downline ko. Alam nyo, natututo po ako sa downline. Kala nyo ba? Downline, hindi lang po sa upline. Kasi yung mga downlines ko na yan, successful po yan sa iba't ibang company. Sa previous company na pinanggalingan nila, puro successful po yan. Mga top earner po yung mga yan. Sa Live Good ngayon, platinum na yung mga yan. Platinum, gold. Doon din papunta yan. Kaya marami ako natututunan sa kanila. So, dapat, lagi kang uhaw sa kaalaman. Mapa-downline, mapa-upline, nakikinig ka. At syempre, idadissect mo rin mabuti kung sino sa mga downlines o uplines yung dapat mong pakinggan. Tingnan mo muna background, tingnan mo history. Bago mo pakinggan. Yung mga speakers ko, piling-pili po yun. Piling-pili po yun yung mga speakers ko. Pinag-aralan ko na po lahat yun. Kung sino yung mga tao yun. Bago ko pagsalitain yun, napag-aralan ko na po yun. Dating top earner ng Usana. Top earner nagti 300,000 per month. Nakuha niya na yung mga goals niya eh. Sa Live Good, uulitin niya. Oh, on the process pa lang siya eh. On the process. Oo, hindi pa siya diamond, pero alam ko, magda-diamond siya. Kasi alam ko yung mga salita niya, yung galaw niya. Pag kinakausap ko siya, alam ko eh. Kapang-kapa ko yung taong leader, kapang-kapa ko yung taong may wisdom, kapang-kapa ko yung mga taong malalaman mo yan eh. Sabihin mo sa 20 months ko rito, 21 months na yata ako. Sa 21 months ko rito, nakakausap ko na yung mga yan eh. Kaya, nakapako na kung sino yung dapat kong ilagay sa speaker na ganito. Guys, napakahalaga po ng mga training guys. Kaya sana po, wag yung libre po yan, libre, walang bayad. Grabe, dati umaatid ako, may bayad pa. Libre. Okay? So, wag nyo na pasyadong pahirapin yung buhay nyo. Huwag kayo mag-focus sa invite-invite lang. Oo, invite-invite, tuloy-tuloy. Pero sabi ko sa iyo guys, yung oras mo, yung oras na binigay mo para sa negosyo to, hati-hatiin mo. May training, may inviting, may prospecting, may mentoring. Kumpleto yan. Attend training, lahat guys, kumpleto yan. Basta lahat related sa negosyo mo. Kung 4 na oras ka sa isang araw, ubusin mo yung 4 na oras, walang humpay. Kung full timer ka, nako, dapat diamond ka na. Galawan mo ng mabilis, go wide pass, then go down. Go wide pass, then go deep. Go wide pass, binipisin more direct. Then, after ng direct, pag may gumagalaw na, turuan mo na. Turuan mo na yung mga active. Kung merong active dyan, turuan mo na. Huwag mong pabayaan yung active. Turuan mo na. Humihingi na nga ng tulong. Nagpapaturo na nga. Ayaw mong turuan. Turuan mo na yan. Huwag kang aasa na puro si upline. Hindi ka magduduplicate kasi puro si upline ang gusto mo eh. Kailangan ikaw ang matuto. Kasi ikaw magtuturo. At yung tuturuan mo, siya rin magtuturo sa ilalim niya. Simulan mo ng tama, aandar po yan ng tama. Pag sinimulan mo yan ng mali, ikaw lang ang umaasa lagi kay upline. Puro ka asa. Lahat ng downline mo, aasa. Magugulat ka, ba't ganon? Lord, hindi yata ako para sa Live Good. Lord, bakit sila? Baka nauna lang sila. Walang una-una rito.
Kung sino naunang magtrabaho, yun ang kumikita. Kahit nauna ka sumali, kung hindi ka gumagalaw, yung sasali bukas, lalampasan ka pa. Nasa galaw mo ang success mo rito. Okay, so yun lang. Maraming salamat and thank you po sa inyo lahat. Ano yung ano mo, if you could talk to yourself from now, what can you say? Can you speak Tagalog? You don't talk to me in English. I am panic. I told you not to go to, you go to. Look at. Come again, coach. Thank you, come again. If you could talk to yourself from now, what can you say? Sasabihin ko, kung anong meron ako, kung ano gusto ko sabihin sa sarili ko, ano sasabihin ko? Tama ba, coach? Okay. Tama po ba yung tanong? Kung ano gusto ko sabihin Coach, sa sarili ko? Coach Harold, Yes, ibig Coach. po niya sabi, if you could talk to yourself one day, ano po yung gusto niyong sabihin sa self niyo po? O yun nga, tama nga. Kung ano yung gusto ko sabihin sa sarili ko. Ano sabihin ko sa sarili ko? Good job. Good job. Di ba? Kasi, nag-diamond ako. Nakuha ko yung ilan sa mga pangarap ko. Nakabili ako ng sasakyan, nakabili ako ng bahay, nakabili ako ng lupa, nakakuha ng investment. Kasi yun yung pangarap ko eh. Apartment, matatapos na. So, yun yung mga pangarap ko. So, sino ba naman ang hindi mapapag-good job? Eh, nakuha mo pangarap mo. Kung ano yung pangarap mo at nakuha mo, good job. Good job pa rin para sa akin yan. Kahit sabihin mong, yan pa lang. Eh, kaysa naman sa wala, di ba? Kaysa naman sa wala, di ba? Ayun, thank you, Coach Harold. Sobrang sobrang galing ng natin, special guest natin tonight. So, ayan, meron pa isa po is, what is best being a leader? Being a leader, unang-una syempre, di ba? Dapat humble ka. Kasi mahirap naman pag leader ka, hambog ka. Walang susunod sa iyo. Una, humble. Marunong ka rin makinig sa tao mo, hindi puro ikaw ang tama. Tapos kailangan may respeto ka sa tao mo. Tapos kailangan set good example. Kaya na sinabi ko kanina, kung ikaw leader ka, upline ka, tapos nakikipag-away ka, gagayahin ka ng downline mo, makikipag-away din yan. Sa comment box, puro ka patol, papatol din yan. So, tapos ang bagal mo gumalaw, mabagal din gumalaw yan. Hindi ka makausap, lahi kang busy, wala ka namang pinagkakabisihan, gagayahin ka ng downline mo. Set good example. Lahat ng galaw mo, nanonood yung downline mo sa bawat galaw mo eh. So, bilang leader, ako yung klase ng leader na ako yung klase ng leader na hindi ako nagdidikta. Hindi ako nagdidikta. Hindi ako ganun leader. Yung mga downline ko, hindi ko dinidiktahan kung ano gagawin. Ang ginagawa ko sa kanila, ina-attract ko na lang sila. Ina-attract ko, ginagawa ko kung ano yung dapat gawin nila. Ginagawa ko na lang. Tapos, pinapakita ko sa kanila. Para gayahin nila. Tapos, pinapakita ko yung resulta ko. Kung ano yung resulta ko, kahit maliit lang yan kahit maliit lang yan, papakita ko yung resulta ko. So, na-attract sila kasi gusto nila yung result na yun. So, mapipilitan silang gayahin ako at gawin yung ginagawa ko kasi gusto nila yung resulta ko. Kaya nung simula ako dito, unang resulta ko, pinopost ko kaagad. Pero hindi pinagyayabang. Ang sabi ko lang, ito yung bunga ng paghihirap. Ito yung bunga ng trabaho. So, kung ito yung gusto mo,
gawin mo yung ginawa ko. So, yun ang ginagawa ko, posting lang para ma-attract. Pansinin nyo, puro post lang ako. Tapos, kailangan, may motivate mo yung tao mo. May motivate mo sila kung bakit nila gagawin. Ganun ako pinaparealize ko sa kanila. Ganun ako klaseng leader. Pinaparealize ko sa kanila, ano ba yung gusto mo sa buhay? Ano yung mangyayari sa'yo pag hindi mo ginawa to? Ano mangyayari sa'yo pag ginawa mo to? So, pinaparealize ko sa kanila para enlightenment. Para maliwanagan sila na, oo nga no, kailangan ko pala talaga mag-live good. Kasi yung iba, bakit ba ako mag-live good? Bakit ba ako aataw? Ba't ko ba gagawin yan? O ito mangyayari sa'yo pag hindi mo to ginawa. So, ganun akong klaseng leader. Hindi ako masyadong, nagdidikta. Mahilig akong gumawa ng example. In-example ko na sarili ko. Gusto ko silang matutong mag-vlog, nagba-vlog ako. Gusto ko silang gumawa ng content, nagko-content ako. Gusto ko silang humataw, humahataw ako. Gusto ko silang maging active ako. Active ako sa GC. Sa GC, araw-araw nagpo-post ako Umaga pa lang, minsan may post na ako dyan. Pati yung mga YouTube ko, yung link, gagawa ko ng magandang caption, tapos may link sa dulo. Popost ko yan sa GC ko. Lahat ng GC ko, ang GC ko lampas 20 po yun Yung sa akin lang Sa akin lang yun. Iba pa yung mga GC ng downline ko. Yung sa akin lang, yung ako admin Ibig sabihin, mga downline ko yun. 19 lang pala. 20 nga, 20. So, ganun yung ginagawa ko, guys. Active ako sa GC para nakikita nila lahat. Yun yung communication. Tapos, pag may mga push yung downline ko, nagko-comment ako. Nagla-like, nag-share. Sinishare ko rin pag maganda, nagko-comment ako. Kasi bakit? Way of communication po yun Yun yung way ng communication nyo. Kasi bihira na nga kayo mag-usap Pati ba naman sa comment box, hindi ka nakikipag-usap? Comment box, positive yun Positive. Congrats mo. More blessings. Mag-a-agree ka. Kahit simpleng agree lang. O kaya, congratulations, more blessings, tama ka coach. Mga ganun lang. Way of communication yun sa downline mo Diba? Pag hindi mo nagawa yun, pati sa upline mo, gawin mo yun. Kasi, yun na lang yung communication nyo Hindi mo pa magawa. Wala na kayong communication. Kaya dapat, ginagawa nyo. Yun yung ginagawa ko. Active ako doon. Kaya nararamdaman, parang keep in touch. Parang yung mga tao ko, nagpo-posting. Kasi sabi ko sa kanila, magpo-post sila araw-araw. Ito yung nakikita ko yung mga post nila, nagko-comment ako. Like, share, heart, mga ganun. Communication. Hindi pwede mawala communication sa mga leaders mo. Kailangan nararamdaman ka nila. Baka mamaya, ikaw wala kang post. Yung downline mo may post, hindi mo pa nila like, hindi ka pa nagko-comment. Paano magduduplicate yung tao mo? Paano dadami yan? Ang dami mong hindi ginagawa na dapat ginagawa. Paano ka magdadaya mo? So, ganyan lang yun guys. Ganun lang kasimple yun. Kaya nga minsan, maraming mga leaders dito, mga member, hindi nila alam kung ano tama at mali. Hindi nila alam, tama ba to? Mali ba to? May kulang ba ako? May hindi ba ako ginagawa? Mayroon ba akong ginagawa na hindi dapat ginagawa? Marami. Attend kayo ng training. Malalaman nyo po. Marirealize nyo, ay, guilty ako dun Uy, mali ako dun Ginagawa ko yun, mali pala yun. Uy, mayroon akong hindi ginagawa na ginagawa nila. Uy, ganun pala dapat. Kasi nga, kulang kayo sa training. Kasi ini-ignore nyo yung mga training. Ang gaganda ng training na yun. Yung mga ginawa ng Team Achievers, ang gaganda nun guys. At magagaling yung speaker dun. Ang problema, napapansin ko, konti lang nanonood. Konti lang yung views. Kasi gusto ko maging successful. Umatan ka ng training, ayoko niyan, ubos oras ko dyan. Nakaboboring ako dyan. Pareho lang yan.
Invite lang para yumaman. Kulang eh. Kulang guys, kulang. Lagi yung tatandaan, walang naging successful na walang alam. Kailangan nyo talaga mag-aral guys. Maniwala kayo sa akin. Yung anak nyo nga magka-college na yung anak mo. 4 na taon sa kolehiyo yan. 4 na taon mag-aaral yan. Bago magtrabaho. Ilang libro babasahin yan. Ilang subject ang ipapasa niyan. Ilang pera ang ilalabas mo dyan. Panahon. Bakit? Ito, negosyo. Live good. Attend ka ng training. Aralin mo. Bakit ini-ignore mo? Bakit pinababayaan mong lumilipas yung araw, wala ka natututunan? Dapat, lumilipas yung araw, may nadadagdag sa'yo. Araw-araw, may nadadagdag sa kaalaman mo. Habang may nadadagdag sa kaalaman mo, nadadagdagan ng income mo. Hindi literal na nag-aral ka ngayon, bukas dadaas ang income mo. Ibig ko sabihin, habang dumadami kaalaman mo, magugulat ka na lang isang araw, tumataas na yung capacity mo as a leader, tumataas na yung capacity mo as a networker, tumataas na rin yung income mo. Magugulat ka, isa ka na palang lihitimo na networker. Kasi lahat ng sangkap meron ka. Nakakita ka ng ako nag-experiment ako eh. Ito, totoong buhay. Totoong buhay to. Nung high school ako, nag-graduate ako ng high school, tambay ako ng 2 taon, hindi ako nag-aaral. Nagtitinda lang ako sa palengke. Yung kapitbahay namin, si Rico, stop din. Siya, nagbabantay lang siya ng tindahan sa bahay. Katapat lang ng bahay namin yun. Nagluluto-luto kami minsan kasi wala kami magawa, parehas kami tambay. Luto-luto minsan. Nagluto siya ng saging na minatamis na saging. Saba. Iniwa-hiwa yung saba, tapos nilagay sa kaldero, asukal, tubig. Nag-experiment siya. Nilagay niya ng orange juice. Ayaw ko kung ano yung nilagay na yung powder, tang yata, tang. Nilagay niya ng tang. Experiment lang naman. Sabi niya, gusto ko lang malaman. Medyo okay naman, pero medyo masama lasa eh. Alam mo, hindi pa nakontento. Nilagyan pa suka. Sumama lalo lasa eh. Pinatikim pa sa akin eh. Ba't gano'n nangyari pare? Lagyan ko ng suka eh. Kanina medyo okay na juice eh. Yung may suka pumangit eh. Nakuha nyo, ang isang sangkap, ang isang putahe, meron na yung tamang sangkap. May tamang sangkap na yan. Pero pag hinaluan mo yan ng isang sangkap na hindi dapat, yung outcome, bagsak. Yung outcome, hindi mo kayang kainin. Hindi mo talaga kayang kainin. Magiging pangit yung outcome. To the point na basura na lang siya. Magiging basura na yon kasi ito pa, may experiment pa pala ako kahapon. Ito, may blender ako dito. Pakita ko sa inyo yung blender ko. May blender ako dito, bagong bili. Yan. Sabi ko, mabili ko ng mura sa yung nakalatag-latag lang. Latag-latag sa sako. Sabi ko, bili ko 110 lang to eh. Mayroon ako 110 dito eh. Sira nga eh. Hindi kinaya ng power ng 110 ko eh. Nag-experiment ako. Nilagyan ko, yung saging namin mabubulok na. Nilagyan ko 3 saging. 4 yata saging yun, mabubulok na eh. 4 na saging. Tapos nilagyan ko ng Yakult, tsaka isang chocolate na, Chucky ba yun? Nilagyan ko. Nilagyan ko rin ng Ovaltine. Kung ano yung nakita ko sa rep. Konting asukal. Tapos binlender ko. Konting tubig. Gusto ko pang lagyan ng super green, tsaka ito, may super green ako dito. Sabi ko, halo ko kaya super green. Tebe ka, wag muna. Mamaya na, tikman ko muna. Alam mo nung tinikman ko eh. Ang pangit ng lasa. Siguro dahil maraming saging. 4 yung saging eh. Masyadong saging na lang nalasahan ko eh, para mabubulok na eh. Tapos may Ovaltine, may Yakult, may Chucky, may asukal. Ewan ko ano pa nilagay kong isa. Pumangit lasa. So, ang ibig sabihin lang yan guys,
ang isang sangkap, isang masarap na putahe, may sangkap na yan. Perfect na yan eh. Pagkaya nahaluan ng isang sangkap na hindi bagay, yung ginagawa mo na yan, magiging basura na lang yan. Ayun, tinapon ko na lang yun. Parang ganun sa negosyo, guys. O, sino mo ah. Ito yung mga tamang sangkap. Nag-i-invite ka. Okay, nag-i-invite ka. Nagpo-post ka. Tama yung sangkap. Tapos, umattend ka ng training. Yan, tama yung sangkap. Tama. Nagtuturo ka. Tama. Tapos, hinaluan mo ng isang sangkap na hindi tama. Ano yun? Hinaluan mo ng feeling boss ka. Sira lahat. Bigla ka nag-feeling boss. Tinatalakan mo yung mga downline mo. Pinapahiya mo downline mo. Lahat ng ginawa mong tama, nabaliwala. Nang dahil lang doon sa isa, na mali. Kaya magugulat kayo, bakit yung iba successful, yung iba hindi. Kasi, ang dami niyang ginawang tama, pero sinamahan niya ng isang mali, nagiging basura. Kaya ang outcome, ang ending, bagsak ang network. Magugulat kayo, isang araw magkukwit na yan. Dati platinum, bigla nag-quit. Bakit? Naubos yung tao niya. Bakit? Ang pangit niyang humawak ng tao. Kaya niyang mag-build, pero hindi niya kaya mag-keep. May mali pa rin eh. Kailangan yung sangkap kumpleto. Hindi pwedeng, okay na, marunong na ako mag-invite. Ayaw ko naman ng training. Okay na, may downline na ako, gold na nga ako eh. Marunong na ako magturo ng paano mag-subscribe. Guys, kailangan mong umatin ng training, iba't ibang klaseng training, para hindi mahaluan ng pangit na sangkap yung formula mo. Kasi mahahaluan ng pangit na formula yan nang hindi mo alam. Ignorante ka doon sa bagay na yun. Ignorante ka. Hindi mo alam na mali yun, pero ginawa mo. Kasi nga, hindi mo alam. Pero, hindi ka pwedeng isalba ng pagiging ignorant. Hindi ka pwedeng isalba ng pagiging ignorante mo. Iiyak ka na lang. Hindi ko kasi alam eh. Kaya hindi mo alam kasi hindi ka nga umaattend ng training. Kulang ka kasi sa kaalaman. Walang hindi excuse yan. Hindi mo pwedeng gawing excuse na kasi hindi ko alam eh. O di sige, kahit araw-araw kang mag-excuse dyan, kaya ako hindi naging successful kasi ganito. O anong outcome? Ikaw na nagsabi, hindi ka naging successful. Kasi pinabayaan mo. Pinabayaan mo yung sarili mo na gumalaw ng walang tamang kaalaman. Galaw ka ng galaw nang hindi mo alam kung tama pa ba yung galaw mo. Kasi nga, hindi ka umaattend ng mga training. Hindi mo sinasabuhay, hindi mo sinasapuso yung training. May isa, ma-attend mo yung training, hindi mo naman sinabuhay. Hindi mo naman inintindi. Meron training dito, sasabihin sa'yo, ganito, ganyan. Ikaw naman, didepensa mo pa sarili mo. Hindi ako ganun. Hindi naman siguro pangit yun. Sabi ko sa isang leader ko, Coach, wag ka magpo-post ng ganyan. Ito epekto niyan. Alam mo, sabi sa akin ng leader ko, hindi coach, kasi ganito yan. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo pala, tama't mali, sa'yo na lang ako makikinig. Kala ko ba, mapapamentor ka sa akin? Ngayon, kinokorek kita, tapos ang dami mong justification. Sabi ko, di ako na lang maniniwala sa'yo
Lahat ng depensa mo, yun na lang paniniwalaan ko. Kasi dinidepensahan mo yung sinabi mo. Sabi ko, mali yan. Sabi mo, ganto, ganyan, kaya mo sinabi yan kasi ganto. O di sa'yo na lang ako makikinig. Nagpa-mentor ka pa. Ikaw rin pala nakakaalam kung tama at mali yan. Sinabi ko na nga mali, dinepensahan mo pa. Ganun ang buhay, guys. Hindi mo alam na mali. Kasi hindi ka nga naka-attend ng training. Nanood ka ng training, hindi mo naman inunawa. Nanood ka ng training, naglalaba ka, may kausap ka, may kachat ka, hindi mo rin maintindihan. Ako nga, nasa CR eh. Madalas ako umattend ng training, alam mo kung kailan? Pag nagda-drive. Pag nagda-drive ako, lalo na traffic, ang sarap manood ng training. Walang ibang pumapasok sa isip ko, kundi yung training lang. Bakit? Wala akong kausap eh. Naka-play yung YouTube, nakikinig ako ng training, kahit gaano kahaba ang biyahe, kahit gaano ka-traffic, wala akong pakialam. Kasi bakit? Nag-i-enjoy ako doon sa training eh. Nagugulat na nga lang ako, nandun ako sa pupuntahan ko, hindi pa tapos yung training eh. Hindi ako naiinip. Kasi may pinanonood ako maganda. Training yun. Matututo ako dun. Habang natututo ako, alam ko sa sarili ko, habang natututo ako, tumataas yung kapasidad ko as a networker, as a leader, tumataas din yung income ko. Yun yung mindset ko yun yung mindset ko. The more you learn, the more you earn. Yun yung mindset ko. Ewan ko sa inyo. Kasi kanya-kanya tayo ng mindset eh. Kasi kung anong mindset mo, yun yung galaw mo. At kung ano yung galaw mo, yun yung resulta mo. Ngayon, tinuturo na sa inyo, ang problema, after nitong Zoom na to, bukas makalawa, makikita mo na naman sila. Wala tayong magagawa to, di ba? Hindi naman nila inunawa. Ilang guesting na ginawa ko. Ang dami ko ng guesting, guys. Paulit-ulit yata guesting ko. Lagi ko sinasama yan. Attend training. Pero magugulat na lang ako, yung YouTube channel ko, yung mga training, walang na. Ang views, 100, 70, 80, 50. Yung isa, 20 lang ang views. Ang ganda-ganda ng training, 20 lang ang views. Pinopost ko naman yun. Alam mo, every week yata pinopost ko yun. Yung naka-enumerate lahat ng link. Kasi gusto ko matuto yung mga tao. Gusto ko matuto yung mga leaders. Gusto ko matuto yung mga networker. Taga-live good. Gusto ko matuto. Ang problema, gusto ko kayong kumita. Pero hindi po pwedeng ako gagawa para kumita ka. Ang kaya ko lang gawin, ituro ko sa'yo kung ano yung ginagawa namin. Yun lang ang kaya kong gawin. Hindi ko kayang gawin yung success mo. Ikaw ang gagawa ng success mo, hindi ako. Parang isang teacher. Ang teacher magtuturo lang yan. Ikaw ang gagawa ng grade mo. So kaya guys, marami dito guys, gustong umasenso, gustong yumaman sa gantong industriya. Ang problema lang, ayaw gawin kung ano ang dapat gawin. Gusto niyang makuha yung success sa paraan na gusto niya. Hindi sa kinakailangan. Gawin mo yung negosyo kung ano yung kinakailangan gawin. Hindi kung ano lang yung gusto mo. Kasi hindi mo makukuha yung result na gusto mo pag hindi mo ginawa yung mga dapat gawin para makuha yung gusto mo. Ako, from the very beginning, nung nagtitinda ako ng tubig at pinasok ko yung Live Good, from the very beginning, alam ko na gagawin ko. Follow my mentor. Nagawa na ng mentor, alam ko na. Susundan ko na lang siya. Araw-araw po nun, habang ginagawa ko yung negosyo ko, nagsisingit ako, umattend ako ng training. Yung mga video. Iba't ibang company po yun ha. Iba't ibang company sila. Pero may mga training sila na nasa YouTube eh. Pinapanood ko pa rin. Dito sa Live Good, wala pa masyadong training nun. Wala pa training nun sa YouTube eh. Sa Live Good eh. Wala pa training nun.
Alam ko, na-assign ako isang beses sa training ni Kuya Fernan. Siguro, kada diamond ko lang nun. Na-assign ako, isang beses lang. Hindi na naulit yun. Kasi may mga sumunod ng mga speakers na mas magagaling pa. So, sila yung nagtuloy-tuloy. Ako, one time lang ako nag-training nun. So, konti lang. Yung iba hindi nakalagay sa YouTube. Coach Fernan, nilalagay niya sa YouTube eh. Yung mga training na sa YouTube. Yung 7 deadly pitfalls. Yun yung unang training ni Coach Fernan, alam ko yun. Pinanood ko yun. Umaten ako ng Zoom, pinanood ko pa ulit yung replay sa YouTube. 7 deadly pitfalls. Hindi nyo napanood yun, no? Panoorin nyo na. Nasa YouTube ni Coach Fernan yun. Maraming training, guys. Napakarami, guys. Gawin yung habit yung araw-araw nanonood ng training. Kasi magugulat ka, tumataas yung kaalaman mo, yung kapasidad mo. Tapos magugulat ka pag nag-guesting ka. Ang dami mo nang sinasabi. Bakit? Punong-puno ka na ng kaalaman, hahanap po yan ng outlet. Hahanap ng outlet yan, lahat ng pumapasok sa utak mo, ang outlet niyan yung bunganga mo. Pag nagpa-zoom ka sa mga team mo, magugulat ka, ang dami mong sinasabi. Ito ninyo to, guys. 1 oras at kalahati na ako nagsasalita. Kung ikaw marami kang alam, magugulat ka. Kahit 2 oras tuloy-tuloy, kaya mong magsalita. Kasi ang dami mong alam. Ang outlet niya, ang bunganga mo. Pag marami kang alam, wala nang ibang paglalabasan yan, hindi sa puwet, sa bibig talaga. Dahil mong alam eh. Kaya ka walang masabi, kasi wala ka pang alam. Yung minsan, di ba, nagge-guesting ka, sharer ka, kunwari, minsan wala ka masabi. Bakit? Kasi nga, wala ka pa masyadong alam. Pero hindi ka bobo. Wala ka lang kasing alam. Doon sa negosyong ginagawa mo. Kasi kung alimbawa, trabaho mo, mekaniko ka. Tapos nag-sharer ka dito. Ang pag-uusapan tungkol sa sasakyan, sigurado ko sa iyo, ang dami mong sasabihin. Kasi forte mo yan, sasakyan yan. Mekaniko ka eh. Pero pag usapang live good, pag wala ka masabi, ibig sabihin, wala ka pang alam sa live good. Network marketing, baka wala ka pang alam sa network marketing kasi wala ka pang masabi. Subukan mong aralin araw-araw. Sa dami ng napapanood mong training araw-araw, magugulat ka, pag nag-sharer ka, next month, mag-sharer ka ulit. Magugulat ka, ang dami mo nang sinasabi. Ay, sharer ako. Sharer ako mamaya ah. Nung nakaraang buwan, na-sharer ako eh. Parang hindi ako satisfied sa mga sinabi ko eh. Wala akong masabi. Pero this time, hindi ako papayag. Na kung ano nung nakaraang buwan, ganun pa rin ako ngayon. Hindi ako papayag. Dapat nag-i-improve ako. Ngayon, sharer ako. Ang dami ko nang alam. Ngayon, sa mga napanood kong video na yan, sumaksak na sa utak ko yan. Pagpasok mo ngayon sa sharer ka, pipili ka ngayon kung ano gusto mong itapik. Nasa mindset mo na yun. Ano kaya sasabihin ko mamaya? Alam ko na. Tungkol sa attitude. Alam ko na yan. Mamaya, tungkol sa skills. Tuturo ko sa kanila yung mga natutunan ko. Tuturo ko sa kanila. Magugulat ka, guys. Ang dami mo nang sinasabi. Kasi marami ng laman yung utak mo. Magugulat ka, yung mga tao mo, natututo na sa'yo. At habang natututo sila, dumadami sila. Lumalaki na yung income mo. Magugulat ka na ng isang araw, diamond ka na. Anong ginawa mo? Umattend lang ng mga training. Tapos diamond ka na. Magugulat ka isang araw, speaker ka na. Ang dami mo na kasing alam. Ang yumayaman sa mga gantong negosyo, yung maraming alam. Bakit ayaw niyong manood ng mga training? Guys, simula sa araw na to, ugaliin nyo na. Ipopost ko mamaya yung training. Bahala kayo. Panoorin nyo o hindi. Basta ako guys, hindi ako napapagod. Mula nung sumali ako sa Live Good hanggang ngayon,
Lagi akong may post. Lagi akong may post. Kahit nasa sasakyan ako, nagte-training ako. May mapulot ka man lang kahit konti. Kasi alam ko, ang learning, hindi ko yan isang bagsakan. Para matuto ka, kailangan may progress yan. Progressive training po yan. Hindi yan isang bagsakan, lahat matututunan mo. Hindi. Naniniwala po ako dyan sa progressive training. Kaya araw-araw hindi ako nagsasawa kasi may mapulot kang konti ngayon, may mapulot kang konti bukas. Kahit konti-konti lang yung mapulot mo, kung araw-araw naman may napupulot ka, dumadami rin po yan. At pag dumami yung kaalaman mo, yan na po yung magbibigay ng magandang resulta sa'yo. At least nakatulong ako kahit papano. Nakapag-contribute ako sa success mo. Nakuha mo yung pangarap mo, sasakyan, bahay at lupa, farm, resort, apartment. Nakuha mo lahat yan, kahit papano, nakapag-contribute man lang ako. Guys, ganun ang attitude. Ikaw, bilang networker, hindi ka aasa kay upline. Ikaw bilang ikaw, kailangan gumawa ka ng sarili mong pangalan. Gumawa ka ng sarili mong kaalaman. Matuto ka. Tapos i-apply mo, ituro mo. Ikaw, wag mo nang iasa kay upline. Ako ever since nung sumali ako dito, hindi ko ginagambala yung upline ko. Si Kuya Noel, hindi nyo nga kilala, di ba, hanggang ngayon? Si Kuya Noel, yun yung upline ko, yun yung nag-invite sa akin. Hindi ko nga ginagambala yun. Alam ko nung ginambala ko lang yun, nung nag-password ako, ang haba ng password ko eh. Yung pala, ang tinanggap lang ni Livegood, ilan ko, 8 yata o 14 lang yata tinanggap niya eh. 14. Kasi 16 yata yung password ko o 16 o 17 o 18. 14 lang yata tinanggap ni Pete. Inaano ko yung password ko. Ayaw eh. Kaya ako lang siya kinontak. Ang nakasagot niya sa akin, si Coach Fernandez, kasi pinasa niya ako kay Coach Fernand. Coach, kasi hanggang ganito lang yung number ng password. Baka yung mga huling letra, hindi tinanggap. Ayun yung ginawa ko. Binawasan ko. Nakuha ko. So, yun lang. After nun, wala na. Hindi na kami nag-uusap ni Coach Noel. Kasi the rest, tinira ko na. Ako na bahala. Kasi, bakit? Meron akong mata. Meron akong isip. Kaya ko naman basahin. Kaya ko naman manood. Nanood ako ng mga video sa ibang bansa kasi wala pa masyadong video sa YouTube ng Livegood Si Coach Fernand nagtatago pa noon, hindi pa siya lumalantad that time. Ang pinapanood ko noon si Coach Lola. Yung Engineer Lola, si Engineer Lola. Na nasa US, naka-base. Livegood member. Pinanood ko yung mga video niya. Tapos may iba pang mga Amerikano. Pinanood ko yung mga video nila. Yun muna pinanood ko that time. So, yun yung ginagawa ko, guys. So, sana guys, nakatulong ako sa inyo. Sana, may nabago sa mindset nyo. Sana, magbago yung working attitude nyo. Sana. Kung nakatulong ako, salamat. Kung hindi, okay lang. Basta ako kasi, nagsasalita lang ako. Kung sino pupulot, pumulot. Kung ayaw niyong pulutin, okay lang. Ako, matagal na po ako nag-guesting. Ang intention ko lang, i-share sa inyo, kayo pa rin naman ang gagawa, hindi naman ako Kayo pa rin. Marami na rin pong mga leaders dyan na, mga leaders ko, na, hindi naman lahat ng leaders ko kumita Yung iba, mabagal kumita. Yung iba, mabilis kumita. Depende po yan Depende sa mga tao mo, kung sino yung marunong sumunod. Kung sino yung marunong sumunod, siya talaga kumikita. So, walang kinalaman si upline dyan. Walang kinalaman. Ikaw pa rin gagawa. Si upline, magtuturo lang yan. Turo lang ng turo. So, gawin mo ganito guys. Huwag ka na tumingin kay upline. Take full responsibility. Sounds familiar? I take full responsibility. Sounds family. Nanonood ba kayo ng Quadcom? Huwag masyado. Live good tayo. I take full responsibility. Ganun dapat. Kasi ikaw naman ang magdadrive ng kotse mo. Ikaw ang maninirahan sa bahay na ipapatayo mo. Ikaw ang gagastos ng kikitain mo.
Dapat ikaw ang responsible. Hindi si upline. Ikaw.